Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Sotto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Sotto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Sotto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Keeper Louis Alas from Philippines. Meron palang nangyaring milagro sa kasagsagan ng FIBA World Cup. Yes, totoo yan at hindi ito hype. Alam naman nating lahat na enjoyed si Kai Sotto leading to the FIBA World Cup, pero bigla itong nag-declare na pwede na siya maglaro sa Gilas, and it shows also sa kanyang mga laro na todo bigay siya sa game and he showed no signs of injury. Pero ngayon, nalaman na natin na talagang injured pa rin si Kai Sotto. Meaning kung injured siya ngayon, ay mas lalong injured pa siya nung FIBA World Cup. He played in FIBA World Cup with pain in his back. Yan ang may puso. Yan ang may pagmamahal sa bayan. Pero until now, ay ninalait pa rin siya dahil daw binayaran siya ng roughly 11 million pesos sa kanyang paglalaro sa FIBA World Cup. At narito ang mga walang pusong comments, kayo na lang ang magbabasa. Pero ang hindi alam ng mga ito ay naglalaro si Kai Sotto kahit may iniindang sakit sa kanyang likod. At hindi biro ang injury ni Kai Sotto. Hindi lang ito simple case of back spasm, kundi ito isang lumbar disc hernia. Instead of focusing sa natanggap na 11 million pesos ni Kai Sotto for playing in the FIBA World Cup, ay siguro mas mainam na mag-focus tayo sa kagitingan na ginawa ni Kai Sotto na kahit masakit na ang kanyang likod, ay he was able to play for Gilas at malaking tulong niya sa ating panalo against China. At sa mga nagsasabing hindi worth si Kai Sotto sa perang natanggap niya, ay siguro nabubulagan lang kayo sa pagiging basher or nega kay Kai Sotto. Sa mga game na ginamit si Kai Sotto, ay napakaganda naman ng kanyang nilaro. Against Dominicana, ay 1 minuto lang naglaro si Kai Sotto, and don't tell me it's Kai Sotto's fault na hindi siya ginamit sa laro kaya 0 points siya. Against Italy, he only played 8 minutes at nakaisang attempt lang siya for 2 points and 3 rebounds. Pero sa 3 games na ginamit si Kai Sotto ay lumubo ang kanyang average sa points at sa rebounds. Against Angola, South Sudan and China, Kai Sotto averages 9.5 points and 5.5 rebounds per game sa 3 laro na ginamit siya ng 20 minutes per game, shooting 75% from the field. That is 3 great games over 2 bad games. So sino ngayon ang walang ginawa? And following the footsteps of Kai Sotto ay si Kiefer Alas na nakakuha ng malaking karangalan sa FIBA Under-16 Asia Championship bilang parte ng All-Star 5. Kiefer Alas, Philippines, Boyuan Jiang, China, Lachlan Crate, New Zealand,
Oscar Goodman MVP New Zealand, Henry Sewell Australia. Samantala, nagbukas ang pinto ng Hangzhou, China para sa Gilas, Pilipinas habang ang koponan ay dumating para sa 19th Asian Games sa ilalim ng pamumuno ni Coach Tim Cohn. At agad na nagsagawa ng light workout ang Gilas sa Dongan Arena Olympic Sports Shop matapos ang mahabang 6 na oras na biyahe mula sa Manila patungong Zhejiang, China. Dumating ang 12-man roster ng Gilas at umaasa na ang huling pagdagdag ni na Kevin Alas, Marshall Lasseter, Chris Ross, Sergi Perez at Arvin Tolentino ay magdudulot ng magandang performance ng koponan sa Asian Games. Sa kabila ng patuloy na pangarap na mapabilang ang mga players na ito sa koponan, nagpasya ang Gilas na hindi nadalhin ang 4 na ito. Terence Romeo, Calvin Abueva, Mo Tautua at Jason Perkins. At ayon kay Coach Tim Cohn, hindi ko kayang isipin na may mga pagbabago pa sa ganitong oras. At sa kasalukuyan, kinakailangang mananatili ng Gilas sa kung ano ang meron sila, maging kompleto o kulang ang kanilang 12 na players. At sa kabila ng mga pagbabago, handa pa rin ang koponan na ipaglaban ang bandila ng Pilipinas sa Asian Games. We lose a little bit in terms of size, but we don't lose anything in terms of really just pure talents that we have. They are talented and they are smart. And they are all leaders. At yan ang sabi ni Coach Tim Cohn. Maliban kina Lasseter, Ross, Perez, Alas at Tolentino, kasama rin ng Gilas sina Junmar Fajardo, Justin Brownlee, Capeth Aguilar, Ange Kwame, Chris Newsome, Calvin Aftana, and Scotty Thompson. At sa huling pagkakataon sa 2023 FIBA Asia Under-16 Cup, hindi nakuha ng Gilas Under-16 ang podium finish matapos ang isa pang pagkatalo laban sa China sa score na 87-59. At ito ay naganap sa Doha, Qatar nitong linggo. Sa kabila ng pagkatalo, nagpakitang Gilas si Joaquin Ludovisi ng Gilas Under-16 na nanguna sa opensa ng koponan. Nagtala si Ludovisi ng 15 points, 4 rebounds and 3 assists. Sinuportahan din si Ludovisi ni Kiefer Alas na may 13 points at Iris Chua na may 10 points, na nagdala ng kanilang kakayahan sa pag-score sa kabila ng malubhang pagkatalo na umabot sa 28 points na pagkabaon. Agad nang umunlad ang koponan ng China laban sa Gilas Under-16 bago pa man matapos ang unang bahagi ng laban at buo nilang nakuha ang kontrol sa laro matapos ang 26-8 na pag-angkin sa ikatlong quarter. Si Boyuan Zhang, ang 6'8 star ng China, ang nanguna sa pag-ambag sa pagkatalo ng Gilas Under-16. Nagtala siya ng impressive 34 points and 7 rebounds sa loob ng 30 minutes of play. Bagamat hindi nakamit ng Gilas Under-16 ang medalya, patuloy pa rin ang kanilang pag-angat at pagunlad sa larangan ng basketball sa Asia. Ang Gilas ay nakakuha ng 59 points, 15 points mula kay Ludovisi, si Kiefer Alas naman ay nagtala ng 13 points, si Chua ay meron ring 10 points, at nagdagdag si Morales ng 8 points, si Velasquez ay may 4 points, at sina Amos, Alegre, Diao at Williams ay parehong nakakuha ng 2 points at 1 point naman kay Daha. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.